Nakita ng bitakang isang flood control project sa Tarlac na pinakamahal pa man din sa bansa. Ang isang dike naman sa Oriental Mindoro na 2023 lang natapos, sira na ang ilang bahagi. May report si Maki Pulido. Ito ang pinakamahal na flood control project sa Pilipinas, ang Kamiling Agno River Floodway Phase 3 sa Kamiling Tarlac na nagkakahalagang 289.5 million pesos. Nakatulong daw ito noong sunod-sunod ang bagyo at habagat noong nakaraang buwan, pero kapuna-puna na meron na itong mga bitak. Sabi ng DPWH, nagka-crack ang semento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang isa pang flood control project sa Kamiling na 2 taon pa lamang mula nang gawin, may mga butas na at litaw na bakal. Ang konkreto, mabilis pang masira. 94.5 million pesos ang halaga ng slope protection project. Nangangamba ang mga residente na tuluyan itong masira. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng kontraktor ng proyekto na Flordes Construction. Kanina, kinumpuni ng 1st District Engineering Office ng Tarlac ang mga butas at bitak. Ipapacheck po natin, sir, para kita po natin yung mga concern po nila, para maayos po natin. Ang dike naman sa Subaan River sa San Teodoro Oriental Mindoro, gumuho na ang ilang bahagi kahit katatapos lang nitong 2023. Pinondohan pa man din ito ng mahigit 380 million pesos batay sa sumbong sa Pangulo website. Sabi ng mga opisyal ng barangay, may gumuhong bahagi na rito noong 2024 nang manalasa ang habagat noong nakaraang buwan. Nabiyak na rin ang semento at tuluyang nasira ang iba pang bahagi ng dike project. Kanina, naabutan pa nga ng GMA Integrated News ang mga nahuhulog na semento sa ilog matapos umulan. Inireport na raw ito ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak. Inayos po nila yung mga retats po. Tapos nagkaroon po ng yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung gumuho na po. Wala raw koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng proyektong ito. Nang mabiyak ang dike, nadiskubre raw ng LGU na manipis na nga ang semento. Halos wala pang ginamit na bakal. Walang mga bakal yung itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Batay sa datos ng DPWH na nasa sumbong website ng Pangulong Marcos, 3 construction company ang naghati sa dike project. Napunta ang phase 1 ng proyekto sa New Big 4J Construction Inc. sa halagang halos 145 million pesos. Na blacklist na ito noong 2016 hanggang 2017, batay sa inilabas na listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines. Poor din ang rating nito sa Constructors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto sa Laguna. Nakuha naman ng Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation ang Phase 2 sa halagang 145 million pesos. Phase 3 naman ang sa Road Edge Trading and Development Services sa halagang higit 96 million pesos. Nakakuha ito ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Constructors Performance Evaluation System o CPES noong 2014. Inaalam namin kung sino sa 3 kontraktor ang humawak sa mga nasirang bahagi ng dike. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng 3 kumpanya, pati ng DPWH Mimaropa Regional Office. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.